Abay mali nga daw itong ginawa ni Anthony Edwards laban sa Jazz na kinumbinsi niya pa ang mga coaches nila. Pero bago yan ay pag-usapan muna nga natin itong si Jonathan Kuminga na hindi nga naglaro, hindi man lang nakatikim ng 1 minuto laban nga sa Clippers sa final regular season game ng Warriors na very important pa naman. Makikita nyo nga siya dito na getting some shots up nang dahil DNP nga siya neto nga ni Coach Steve Kerr. And after the game ay pinaliwanag na ni Coach Kerr bakit niya binangko itong si JK. Pakinggan Is not natin. going to play if the guy he usually subs in for isn't going to come out of the game very much, or was there other reasons why Kuminga did not play tonight? We've just found a group, with since Jimmy got here, that we're pretty comfortable with. Guy didn't play either. Guy's been our highest plus minus guy over the last 2 months. Both he and JK have been really impactful players for us, and doesn't mean they're out of the loop, going forward. It's just this is how this game played out. So mukha nga sa ginawang rotation ni Coach Steve Kerr laban nga dito sa Clippers sa final regular season game ng Warriors ay ito siguro ang makikita natin most of the playoffs kung saan talagang tinrim daw niya ang kanyang rotation. Tinanggal si JK pati na rin si Santos na isa nga daw sa mga highest plus minus players nila sa team. Dito daw naging komportable itong si Coach Kerr sa lineup na pinatakbo niya nga against the Clippers. Anyways, ngayon ay pag-usapan na nga natin itong si Anthony Edwards at sa kanilang final regular season game. Well, before this game ay itong si Ant-Man ay 7 3-pointers away na nga lang para sa pagiging number 1 dito nga sa 3-pointers made this season. Nasa number 1 itong si Malik Beasley, and obviously gusto nga ni Ant-Man lalampasan itong si Malik coming into this game. And in the fourth quarter with 8 minutes left ay itong mga coaches na itong Minnesota Timberwolves are comfortable na ilabas ang kanilang mga starters. Ilabas itong si Edwards nang dahil meron na nga silang 15-point lead laban nga sa Utah Jazz. Pero makikita natin dito si Anthony Edwards na merong 5 3-pointer na kinukumbinse itong kanyang mga coaches na ibalik nga siya sa court para nga habulin itong ang record neto ni Malik Beasley pagdating sa 3-pointers. At mukha naman mga idol na kumbinsi niya itong ang mga coaches na itong Minnesota Timberwolves na ibalik siya sa laban kahit garbage time na nga ito para lang habulin ang record ni Malik Beasley at siyang maging 3-point king this season. And well, lang ibalik nga itong si Edwards, abay halatang halata na gusto niyang kunin ang record na ito at talagang tumira lang ng tumira ng 3-pointer hanggang naging successful nga siya mga idol. He made 7 3-pointers this game and it officially puts him on top over dito nga kay Malik Beasley. Siya ang 3-point king this season. At dito nga nakita ng maraming NBA fans ang mali nga daw na ginawa ni Edwards kung saan talagang chinase niya yung record na ito, chasing stats. Instead nga daw na hayaan lang yung flow ng game ang naturally na magbigay sa kanya ng record na kanyang chine-chase. Hindi nga daw magandang makita ito para sa isang superstar na maraming hinahangaan ng mga batang players. Baka daw ipakita ni Edwards yung impluwensya niya na i-chase ang stats over anything. Imbes nga daw na magpahinga na nang dahil may big lead na nga sila over sa Jazz, abay naglaro pa rin etong si Ant-Man. And actually sa pag-chase niya nga na pagtira niya ng mga 3-pointers, abay nakabalik pa tuloy etong ang Jazz at naging close game tayo sa uli pero panalo pa rin naman 116-105. Pero anyways, kayo ba ano bang masasabi nyo dito sa ginawa ni Edwards na pag-chase nga ng statistics sa isang NBA game? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion.